Ang hirap-hirap nung steps kasi a little syncopated siya pero nakakaaliw yung pagbagsak. Pero hindi kaya ni Vice. Na kumbaga pinalabas niya uli yung character na Yormeme. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya-kuy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika. And this is for the Kuya-Kuy List. So, ang t-shirt natin ngayon ay si Mickey Mouse. So, it's been a while since pumunta tayo sa Disney World. Hindi pa ako nakapunta ang Disneyland, pero Disney World in Florida, twice ako pumunta dyan. So, anyways, again, please check rin mga shirts ko from the Kuya-Kuy Life and the Kinder Life. Puntahan niyo lang po yung sa Shopify. Google lang po kayo. Hindi pa natin naayos yung mga shirts natin dyan. I think it should be easy enough. Pero yun nga lang, wala tayong time. Probably by next week. Dun sa mga Filipino-Americans, you may want to check yung ating site for shirts and even mga bags dyan sa Shopify. Google lang po kayo, The Kuya-Kuy Life and The Kinder Life sa Shopify. Or pumunta kayo sa Etsy and then check the shirts there, Kuya-Kuy Life and The Kinder Life. So, yan. You know what? For some reason, itong bago at talagang napakasigla na trending na music ni Sarah Geronimo na maybe this time talagang parang kinaliwang ko, no? Para bang lalo na yung dance trend na yun. I think it's because ang hirap nung steps kasi a little syncopated siya, lalo na dun sa original. Para bang there's something dun sa timing, off yung timing, pero nakakaaliw yung pagbagsak na mga moves na yun. No? I think he's a young man. I don't know if still in high school dyan sa Mindanao. Iba talaga ang klase ng yung social media, talagang nakakarating na kung saan-saan and talagang all over the world, hindi lang Pilipinas, yung music na yon at saka yung pa-steps na yon, napakahirap mga trends. Para bang dito ako na aliw trying to find out kung sumasabay ba dun sa original na yung gumawa ng pa-trending na yon. I don't know kung paano niya ginawa. I think I was able to watch an interview, parang na-bore lang siya. And he just did it, no? Wow, fantastic. Pati si Meme Vice, ginagawa na rin niya yung trending na yon. Pero hindi kaya ni Vice. Parang si Jong kaya pa ng konti. Alright, may iba tayo, no? Last week or last vlog natin, parang napunteriyahan natin or nakapuna tayo dun sa pangyayari, dun sa libro o palibro naman ni Inday Sara, no, na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Until now, parang hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sagot niya. Ayaw yung sagutin ng maayos yung yung tungkol sa budget na yan. And then there was this one person, isang ating viewer na biglang nagsalita. Okay, ang dami mong salita kay Inday Sara pero hindi ka pa nakakapagsalita tungkol sa yung flood control. Okay, walang problema yan. Ako naman any kind of corruption, pwede natin pag-usapan. Nagkataon naman, itong si Inday Sara with the 10 million pesos na hindi naman related sa kanyang work. Para ba ang hirap talaga ispelengin at ang hirap i-explain how important this is sa kanyang work as Vice President. Ang pinaka-inaantay mo na lang actually na work as Vice President kung may mangyari sa Presidente. Siya yung papalit. Pero to create other things na ang budget ay manggagaling sa gobyerno, hindi na dapat. Unlike si Leni Robredo na
gumagawa ng kanyang mga projects, pero the money is not coming in from the government. Hindi niya kailangan ang sustento ng gobyerno. Ginagawa ito through the initiatives with private groups. Mga voluntaryo ito. Sara, bakit hindi siya maghingi ng pera from other groups? Bakit it has to be from the government? But any case, pag-usapan naman natin is yung delubyo na nangyari about a month ago because sa bagyong Karina, nagkaroon ng flooding, malakas na flooding, matagal na flooding, and maraming nasira na kabuhayan. And yun nga, touted by the President na meron supposedly investments on this ng flood control. Pero at times talaga napakalakas ng ulan, hindi ba? And you can only say na, wow, dahil number one, maraming basura, walang puno. Pangalawa, pangatlo is because of climate change. Pero talagang dapat ma-alleviate ito. Yung pagbaha, hindi yung konting ulan lang, baha agad. And it only shows, lalong-lalo na dun sa panibagong video na ni Vice Ganda. It's animation in character. Pero ang nagsasalita is yung boses ni Vice Ganda na kumbaga pinalabas niya uli yung character na Yormeme na nakita natin sa Showtime before. Ngayon nilabas niya as itong si Yormeme na walang ginawa. Tuwing may bagyo na lang, may paayuda. Pero yung paayuda niya, it's the same every time na hygiene kits at saka sardinas. Yun at yun na lang. So another bagyo, another calamity na naman, ayuda is the same. Hygiene kits and sardinas. And pinapaalala sa atin ni Vice, it should not be that way. Iba na ang isip talaga ni Vice. Mataas na, mas matayog na. In fact, doon sa panahon ng bagyong Karina, sabi niya, wag muna tayong mag-good vibes. Gamitin muna natin itong platform niya na sa TikTok na kung saan pinapakita niya makatulong siya or makapagbigay ng information. I don't know how effective that was na nakapagbigay siyang information, pero that was the intention for that particular video, panahon ni Karina, na hindi muna siya magbibigay ng mga comedic niya ng mga videos, yung kanyang buhay na lifestyle. But this time around is yung makatulong and be aware sa mga pangyayari dyan sa bagyo nung panahon na yon. So, balik tayo kay Bongbong Marcos administration. Hindi lang ito kay Bongbong Marcos sa matagal na mga administration. Kasi ang alam ko, lalo na sa Metro Manila Film Festival, no, na parang sinasabi nila na every time na bumili ka ng movie ticket, there is that flood control na appropriation na pera na nanggagaling sa pagbayad mo ng sine. Na noon pa, ang laki nun. Ang laki-laki ng pera ng kinikita dahil malakas ang sinihan noon. Unlike siguro ngayon, I don't know how much yung porsyento, pero that should go sa flood control ng mga projects, sa mga plano. I don't know what happened. Kung yun ay ginagamit or there's an additional money from DPWH, let's find out. That should have helped sa mga pangyayaring ito. Again, confluence of things. Pangit na urban planning, may hindi nakapaghanda sa mga flood controls, nawawala na yung puno, nauhubaran yung mga ating mga bundok, and then of course, lakas ng tubig mismo. Lalo ng mga times na Undoy and ng Karina na nagpalabas talaga ng tubig from the dam. Hindi na kinaya ng dam sa sobra ng tubig at ulan. And most likely, we can attribute it to climate change. So, again, lumabas na naman yung pagiging socially aware at yung talino na naman ni Vice to provide information to make such videos. Diba, nung nakaraan lang, gumawa rin siya ng video na yung pinipili ko ang Pilipinas. Pero this time naman is tungkol sa baha. Ibang klase. Again, parang sinasabi ko, parang siya si Oprah Winfrey natin si Vice. Talagang ganun, yung Maslow hierarchy. It's not so much already sa kanyang buhay because tapos na Gumagraduate na siya to help out, outside na sa kanyang buhay. Kasi feeling niya, nakuha niya na yung peak niya. And right now, ang isip
at puso niya is to help out. Be socially aware. Be socially and even politically aware. So, mabuhay ka. Alright, again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and hit on that notification bell. Give it a thumbs up. And again, we still have that $1.99 per month na exclusive videos. Alright, until next time.